Sinabunutan ng isang blonde na babae si Irish, palayo sa lalaking nagngangalang Bill na nakilala niya sa bar kung nasan sila ngayon. Kasama niya itong umiinom sa bar counter. Muntik na nga silang magkayayaan sa hotel kung hindi lang dumating ang babaeng sumasabunot kay Irish ngayon patungo sa dance floor. Malindi ka! May girlfriend na yung lalaki tas kinikerengking mo pa? Sigaw ng babae. Ouch! Bitiwan mo nga ako! Tinulak ni Irish ang babae at dumating naman ang kaibigan niya si Jenny upang hawakan ang balikat niya. Lumapit si Bill sa nobya na nagwawala upang hilahin to paalis. Ngunit nagmamatigas ang babae. Sandali nga, kinakausap ko pa tong kabit mo, kaya wag mo ako minamadali. What did you just call me? Hello? I am too beautiful to be a mistress. Hindi ko naman alam na may girlfriend na yung lalaking yan. Ang sabi pa nga niya sa akin kanina, 100% single siya. Hindi ko kasalanan ko pati jowa mo, naakit sa kagandahan ko. Ang kapal na mukha mo, ang sabihin mo Makati ka lang. Ako? Makati? You're just insecure to the point na nagpa-blonde ka ng buhok, hoping naggaganda ka sa pagpapakulay. And I'm sorry to say, mukha kang sisiw. Boyfriend mo ba to? Hindi ko nga alam kung paano mo nasisikmurang makipag-momol sa kanya ang baho ng hininga. Wala rin siyang pera, ako pa nga nagbayad ng drinks na in-order niya. If I were you girl, ditch this guy and move on. Wala ka mapapala sa kanya. Hindi nakasagot ang babae. Hindi na rin nag-aksaya ng panahon si Irish sa babae, kaya niyaya niya na si Jenny na umalis. Kahit na tipsy, na-survive pa niyang pagsakay sa kotse ng kaibigan. Dang it, girl! Pangilang babae na ba yung muntik ka ng kalbuhin? Tanong ni Jenny habang nagkakabit ng seatbelt. I don't know, 12? Kota ka na sa lalaki may jowa, girl. Baka nakatadhana ka talagang maging kabit. Bahagya pang natawa si Jenny at pinaandar na ang makina ng kotse. Pag-drive mo na lang ako pa uwi. Lasing na ako. At ayokong tawanan yung mga stupid jokes mo. Napatingin si Jenny sa wristwatch. At napataas ang kilay na makita ang oras. What the heck? It's already 4 in the morning. Hindi ba magagalit sa'yo si Tito Vince at Tita Kim? Napairap naman siya. Habang nakatuon ang kanang kamay sa bintana at ang ulo nakapatong sa kanyang kamay. At umuwi pa ako after 48 hours, wala naman silang pakialam. Hindi rin naman nila mapapansin na wala ako sa bahay. Dahil lagi silang busy sa trabaho. Nang marinig yun, nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Jenny bago magmaneho at inihatid ang kaibigan sa bahay nito. Alak na ang dumadaloy sa dugo ni Irish Arison, 26 years old. Nag-iisang anak siya ng mga magulang na busy sa pagpapayaman sa negosyo. Kahit na mayaman naman na sila. Kaya walang ibang ginagawa si Irish kundi gumimik ng gumimik at magwalwal kasama ang kaibigang si Jenny. As a child, she grew up honing that one day her parents will find some time to bond with her. Pero na magkaisip, tumatak na sa kanyang isip na kahit kailan hindi mangyayari yon. Para naman sumaya ang buhay niya, nilalaan niya ang oras sa pagsasayang ng pera ng mga magulang sa pamamagitan ng pagsha-shopping, pagta-travel at pagbabar. Manager siya ng bag store ng mommy niya, ngunit madalang naman siya pumasok sa trabaho. Kinabukasan nagising si Irish na may hangover. Pagkababa niya mula sa kwarto, naabutan pa niya ang mga magulang na kumakain ng agahan sa dining area. Napatigil pa sa paglalakad si Irish at tinagilid ang ulo upang masiguro na tama ang nakikita niya. Gising na ba ako? Nananaginip pa yata ako na nandito kayo ngayon at sasabay niyo akong kumain. Naupo si Irish sa isang upuan at sumandok na ng makakain. Hindi kami masyadong busy ngayong araw. Kaya mamaya pa kami papasok sa trabaho. Look at yourself, Irish. Lasing ka na naman ba kagabi? Sermon ng kanyang ina. Himala at nagtanong ka. Irish, don't talk to your mother like that. Saad ng kanyang ama sa mahinang boses ngunit may otoridad. Totoo naman, Daddy.
Kahit i-replay niyo pa ang buhay ko from the very beginning, ngayon lang kayo sumabay sa akin sa pagkain. At ngayon lang naging concern si mommy kung umuwi ba akong lasing kagabi. Nagpakawala ng malalim na hininga si Kim. At hinawakan ang kamay ng dalaga na nasa ibabaw ng lamesa. Ngunit biglang tumunog ang cellphone niya na agad niya namang sinagot. Excuse me. Tumayo si Kim at sinagot ang tawag. Napailing-iling si Irish at nagpatuloy sa pagkain. Matapos makipag-usap ng ina sa telepono at bumalik siya, tinawakan ng balikat na asawa. Hon, nagpa-reschedule na meeting si Mr. Peralta. We need to be there at the office 30 minutes from now. Okay, sasabihin ko ang sekretary. Let's go na. Malis na tayo. Irish, una na kami ng mami mo. Tumayo si Vince at kasabay si Kim. Naglakad na paalis. Ngunit napatigil din na magsalita si Irish. Pupunta akong beach. Magbabakasyon muna ako. Kahit 1 week lang. Why? Ba't naman biglaan at ngayon mo lang sinabi sa amin? Tanong ni Kim. Buti nga nagpaalam pa ako sa inyo eh. Uminom na si Irish ng tubig bago tumayo at nilampasan ng mga magulang. Walang lingon siyang umakyat muli sa kwarto upang mag-impake ng gamit. Nagkatingin na mag-asawa. Tipid nang umiti sa isa't isa bago umalis. 2 oras ang nakalipas. Bumaba si Irish dala mga gamit at nagpahatid na sa driver niya. Ang totoo, wala naman talaga sa plano niyang umalis ngayong araw. Ngunit wala pa rin naman siyang gagawin sa bahay maghapon. Gabi na makarating si Irish sa Valero Resort. Dahil may kalayuan yon mula sa lungsod nila. Nag-check-in siya sa isang hotel at pagkapasok sa silid naligo siya at nag-skincare. Naglagay siya ng mud powder sa muka. Naisipan niyang maglakad-lakad muna sa dalampasigan ng gabing yon. Finally, I'm in peace. Mas mabuti pa palang nandito na lang ako kaysa sa mansyon na wala akong makausap. Napaupo si Irish sa buhanginan, sininghot ang fresh air na nagmumula sa payapang karagatan. Habang tahimik na nagmumuni-muni, nakarinig siya ng mga yabag ng paa na tila papunta sa kinaroroonan niya. Nang mapalingon siya, sa pinanggagalingan ng yabag, nakakita siya na isang figura na lalaki at may dala itong flashlight. Nang mapatapat ang ilaw ng flashlight sa mukha ni Irish, sabay silang napasigaw ng lalaki na halos maputol na ang litid sa lalamunan. Multo! Multo! Sigaw ng lalaki. Pangit! Pangit ka! Sigaw naman ni Irish pabalik. Napatayo si Irish, sabay silang napatakbo ng lalaki sa magkaibang direksyon. Gosh! Minsan na nga lang ako makapag-unwind. May ma-encounter pa akong pangit sa gitna ng gabi. At saka, ano yung sinabi niya kanina? Multo raw? May nakikita ba siya na hindi ko nakikita? What if may ghost nga sa kinauupuan ko kanina kaya pala malamig yung paligid ko? Aligagang saad ni Irish sa isip. Habang tumatakbo pabalik sa hotel. Hello, this is Iya. At bago natin ituloy ang kwento, meron kaming munting mensahe na nais iparating sa aming mga masugid na tagapakinig. Hihingi lang po sana kami ng konting lambing. Napansin po kasi namin na karamihan po sa aming mga listeners hindi pa po nakapag-subscribe sa aming mga channels. Ang Randall Tagalog Love Stories, The Randall Stories Audiobook, at ang Miss Randall Love and Fantasy Stories. Kaya ini-encourage po namin kayo na kung isa kayo sa mga frequent listeners at hindi pa nakapag-subscribe, magiging malaking tulong po sa aming munting community ang pag-click nyo sa subscribe button at pag-tap ng notification bell para ma-notify kayo sa ginagawa naming daily update sa channel. Malaki rin ang magiging tulong nito sa mga writers na nagsusulat para sa aming channels and also they would be encouraged to na magpatuloy sa pagsusulat ng sa gayon, mas mabigyan pa namin kayo ng kasiyahan at entertainment sa araw-araw. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat. Samantala si Marcos Valero, 27 years old, may hawak na flashlight. Tumatakbo pabalik sa barhouse ng resort, kung saan humihipak ng inhaler ang kaibigan niya na si Timothy dahil hinikay ito bigla habang nagliligpit ng mga gamit. Tim, sa dalampasigan, may multo. Tim, kanina may multo doon. Putol-putol na saad ni Marcos habang habol ang hininga na niyuyugyug ang balikat ng kaibigan.
Napakunot naman ang noo ni Timothy habang niyuyugyug siya ni Marcus. Sa inis, isinalpak niya ang inhaler na hawak sa bibig ni Marcus. O yan, ipakin mo. Baka maubusan ka pa ng hininga. Tinanggal naman ni Marcus ang inhaler mula sa bibig, saka yun binalik sa kaibigan. Napadura si Marcus dahil napasama pa ang laway ni Timothy sa inhaler. Kadiri ka naman, Tim. Galing sa bibig mo, tas isusubo mo sa akin? Ayusin mo kasi magsalita. Katatapos ko lang mag-inhaler tapos pinapakaba mo na naman ako. Ano ba nangyari? Inayos ni Tim ang suot na salamin. Kanina, tumuronda ako sa dalampasigan. May nakita ako multo. Maniwala ka sa akin. Totoo yung sinasabi ng mga taga rito na may white lady dito sa resort na to. Yan ang sinasabi ko sa'yo, Marcus eh. Kakapuyat mo, nag-hallucinate ka na. Mabuti pa, matulog na tayo pareho at may trabaho pa tayo bukas. Tinapik ni Timothy ang balikat ni Marcus at tinalikuran to. Tim, nagsasabi ako ng totoo. Hindi ako nag-hallucinate. Sumunod na lang si Marcus sa kaibigan papunta sa cabin na tinutulugan nila. Kinabukasan, matapos kumain ng agahan, naisipan ni Irish na mag-ikot-ikot sa resort. Bukod sa magandang white beach, meron din kasing swimming pool na marami ring naliligo at mostly mga bata. Habang naglalakad, may napansin siyang kumpulan ng mga resort staff sa may bar house. Anong meron dun? Lumapit si Irish sa mga ito. Nakita ko talaga kagabi yung white lady sa dalampasigan. Nakaputi siya ng damit, maputi yung kutis, saka kulay green yung muka. Saad ni Marcus. Ano? Sigurado ka pa ba dyan, Sir Marcus? Akala ko ba white lady? Ba't green ang muka? Tanong ng isang staff. Hindi ko alam. Basta hindi ako namamalikmata. Nakita ko kagabi. Sure akong white lady yon. Umugong ang bulungan ng mga staff. Teka, namumukaan ko tong kumag na to. Ito yung lalaki kagabi sa resort. Sa isip ni Irish yon, agad hinawi ang kumpulan ng mga tao upang malapitan si Marcus. Hoy! Ikaw yung nakita ko kagabi na sumira sa moment ko sa dalampasigan. And FYI, no? Hindi white lady yung nakita mo kagabi. Ako yon. How could you call this pretty face a ghost? Mawalang galang na miss. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sigurado ako sa nakita ko kagabi. At hindi ikaw yon. Green na mukha na nakita ko kagabi. Malamang, naka-mud powder ako kagabi kaya kulay green yung mukha ko. Tsaka kahit madilim, tandang-tanda ko yung tabas ng mukha ng pangit na nakita ko kagabi. Duro ni Iris sa mukha ni Marcus. Ngumisi si Marcus at hinawakan ang kamay ni Irish na nakaturo sa kanya. Saka ito hinila papalapit na ikinasigaw naman ng dalaga. Huli na, nang mapagtanto niyang ilang dangkal na lang ang layo na mukha nila sa isa't isa. Miss, titigay mo na mabuti yung mukha ko. Ganito ba yung pangit sa'yo? Natigilan naman si Irish. Hindi niya maintindihan kung bakit napakabilis ng tibok ng puso niya habang tinititigan ang mukha ni Marcus. Matangos ang ilong nito. Nangaakit ang mga itim niyang mga mata. Makakapal ang kilay at mapupula ang labi. Long hair din si Marcus at nakatali ngayon sa isang messy bun ang kanyang buhok. Oh, in love ka na agad? Second beat pa lang natin? Na-develop ka na agad? Naputol ang pagtitig ni Irish sa binata at kunot ang noon niyang tinulak ang noon ni Marcus papalayo. Che! Kapal ng apog mo. Hindi ka pasok sa standard ko, no? Pinag-cross ni Irish ang mga braso sa ibabaw ng dibdib. Ganun ba? Sayang naman. Type pa naman kita. Hinawakan pa ni Marcus ang baba ni Irish. Gosh! Don't touch me nga! Tinapik ni Irish ang kamay ni Marcus. I want to file a complaint. Bakit ba pinapapasok ang mga taong kagaya mo sa high-end resort na to? I want to talk to the manager or the owner of this resort right now. Nasisira ang bakasyon ko dahil sa'yo? Nagkatinginan ng mga resort staff at agad na natawa sa sinabi ni Irish. Maging si Marcus tumawa rin sa salita niya ng dalaga. Na-clueless naman kung may nakakatawa ba sa sinabi niya. Why are you all laughing? I'm not joking. I am dead serious. Where is the manager or the owner? Saglit na miss, tatawagin ko lang. Tumalikod si Marcus at agad din namang humarap kay Irish. Nilahad ang kamay nito sa dalaga. Good morning, darling. I'm Marcus Valero, the owner of Valero Resort. What can I do for you?
Napaawang ang bibig ni Irish. Huh, he's the owner of this resort? Ito na yata ang pinaka-worst na bakasyon sa buong buhay ko. Pwisit! Sa inis, tinalikuran na lang ni Irish si Marcus at naglakad paalis. Hey darling, anong pangalan mo? Sigaw ni Marcus ngunit hindi siya nilingon ng dalaga. Grabe, ang sungit. Okay, back to work na tayo. Anunsyo ni Marcus sa mga tauhan. Kinahapunan, kasama si Timothy, naglakad-lakad sila ni Marcus sa may beach upang mag-monitor sa paligid. Yung babaeng nakasagutan mo kanina umaga, mukhang kumukulo yung dugo sa'yo. Saad ni Timothy. Oo nga eh, pero alam mo, feeling ko, na-love at first sight ako sa kanya pre. Simula na nagkausap kami kanina umaga, hindi na mawala yung mukha niya sa isip ko. Parang anghel, pero may sungay. Alam mo Marcos, yung mga ganong klase na babae na nag-i-English, kadalasan galing sa mayamang pamilya yan. Spoiled brat kumbaga. Kung iniisip mo ligawan, makasasagarin yung pasensya mo pre. Tingin mo ba sa akin pre mahina? Kaya ko siyang pasagutin. Just watch and learn. Habang naglalakad, napansin nila si Irish na nagsisunbathing at nakahiga sa isang foldable sunbed. Lumapit ang dalawang binata sa kinaroroonan ni Irish at saka naupo si Marcus sa isang monoblock na nasa tabi nito. Hello darling, gusto mo ba lagyan kita ng sunblock? Napabangon si Irish at tinanggal ang suot na shades. Nakasuot siya ng black two-piece. Ikaw na naman? Pwede ba? Tantanan mo na ako and just let me enjoy this time of vacation of mine. Chill ka lang. Wala naman akong ginagawang masama. Darling, nakaka-hurt ka naman ng feelings. Wala akong pakialam kahit atakihin ka pa sa puso. Saka pwede ba wag mo akong tawag-tawagin darling? Nakakadiri kasi. Hindi ko alam pangalan mo kaya darling na lang. Ngumiti si Marcus sa dalaga. Pinatong niya ang baba sa mga kamay na nakatuon sa tuhod. Inirapan naman ni Irish, si Marcus. My name is Irish Arison. Okay ka na? Okay, darling Irish. Mariing pinaglapat ni Irish ang mga labi upang magtimpi sa binata. Bumalik na siya sa pagkakahiga. Calm down, Irish. Calm down. Isipin mo na lang na wala siya dito. Hindi nakakaganda ang pagpatol sa kanya. So, bakit ka pala nandito? Vacation lang talaga? Tamang-tama ang napili mong lugar. At first, yes. Nasabi ko ang ganda dito. Pero na makilala kita. Nagsisi na ako. Alam mo, masyado ka masungit. Friendly naman ako Tsaka itong kaibigan ko, this is Timothy. Best friend ko siya. At saka bartender sa barhouse. Kaya kung sa gabi, mamamalagi ka sa bar, siya yung makikita mo. Nahihiya namang kumaway si Timothy kay Irish. Tipid ng ngiti ang tinugon ni Irish. Sa isip-isip niya, iba si Timothy. Mukhang mas matino ito kaysa sa kaibigan nito. I came here alone. Nakakainis sa bahay. Palagi namang walang parents ko. Only child kasi ako. And I have all the money in the world to treat myself sometimes. Pero minsan I just travel. Or take a vacation just to relieve my boredom. Bored ka ba kamo? Naku, tamang-tama. Subukan mo yung mga water activities dito sa resort para sulit yung bakasyon mo. Hindi yung puro sunbathing ka na lang. Mag-jet skiing ka, surfing, o kaya parasailing. May banana boat din kaming ino-offer kung gusto mo na maramihan. Napataas ang parehong kilay ni Irish nang marinig yon. Never pa niya nasubukan ng mga ganong activities, kaya bigla siyang nakaramdam ng excitement. Ngunit natunaw rin na excitement niya nang maalala niyang mag-isa lang naman siya. Thanks for the recommendation, but as you can see, wala namang sasama sa akin sa mga activities na yun. Sino nagsabing wala? Ako. Susumahan kita. Saka nito si Timothy. Bahagyang natawa si Irish. Ikaw? Saka seryoso? Oo. We will make your vacation more memorable than ever. Promise yan. Wala sa sariling napangiti na lang si Irish. Sa pagkakataon na yun na-realize niya na mukhang hindi naman pala talaga masamang tao si Marcos. At ang totoo niyan, napakagaan ang vibes nito. Habang kausap niya ngayon at hindi sila nagbabangayan. Sa isip-isip ni Irish, wala namang masama kung susubukan niya makisama sa binata
At hinihiling niya na sana, totoo nga ang sinasabi nito na may enjoy niya ang bakasyon. Kagaya ng sinabi ni Marcos, sinubukan niya ang una, ang jet skiing. Tig-iisa silang tatlo ng gamit. At sa tanang buhay niya, noong mga oras na yon, ay unang beses niyang napasigaw ng bongga dahil sa saya. Oh my gosh! Sigaw niya nang mawalan siya ng balanse at tumaob ang sinasakyan niyang jet ski. Irish! Agad na tinigil ni Marcos ang sasakyan at mabilis na tumalon sa tubig at tinulungan si Irish na makaahon. Okay ka lang? Sabi ko naman kasi sa'yo dapat umangkas ka na lang sa akin. Saad ni Marcos habang nakahawak sa balikat ng dalaga. Di ko naman alam na tumataob pala yan, no? Tsaka, asa kang aangkas ako sa'yo. Ano ka sinuswerte? Baka i-chismis mo pa ako sa mga tauhan mo na girlfriend mo ko. Eh di girlfriend, ba't ayaw mo ba? Di ka nalugis sa akin, darling Tinaas baba pa ni Marcos ang kilay habang nakangiti. Nangasim naman ang mukha ni Irish at winisikan ng tubig ang mukha ng binata. Girlfriend mo mukha mo. Tara na nga, bumalik na tayo, nilalamig na ako. Tinulungan na lang ni Marcos ang dalaga na makasakay sa jet ski at bumalik na sila sa pangpang. Sumunod nun, sumubok din sila mag-surfing, para sailing at saka banana boat. Kasama naman ang ibang turista sa resort. Napagod man, kakasigaw? Worth it experience naman yun para kay Irish. Kinagabihan, katatapos ng maligo at maghapunan ni Irish, kasalukuyan niyang ka-video call sa tablet ang kaibigan na si Jenny. Nahimala at nasa kondo ito, hindi nasa bar. So, this Marcos guy, is he hot? Base kasi sa mga kwento mo, parang beach boy ito For sure, gwapo yan. Yuck! Gwapo? Hindi bagay sa kanya salitang yun. Mahangin ka mo, kasing lakas ng hangin sa dagat. But I'm not gonna lie, he's so fun to be with. Pagdating naman sa looks, well, sige, pwede na. Pwede na? Ano nagkukwento ka nga kanina ng ginagawa niyong activities? Namumula ka tas nakangiti ka pa. Alam mo, Irish, kahit anong gawin mong pandidiri, halata namang bet mo yung Marcos na yan. Inikutan ni Irish ng mata ang kaibigan. I already told you, may itsura siya, pero hindi siya gwapo, okay? Iba ang definition ko sa word na gwapo. And based on my observation, hindi siya pasok sa definition na yun. And for Pete's sake, I don't like him. He's not my type. Nakangiti lang ako habang nagkukwento kanina dahil masaya nga ako sa first time na nagawa ko kanina. Hindi ko na-expect na mag-enjoy ako sa vacation ko na to for the very first time. Taya mo nga Hindi mo man lang ako in-invite para samahan ka. Di sana dalawa tayo nag-enjoy dyan ngayon. I'm sorry, Jen. Maybe next time. Napalingon si Irish sa may pinto ng kwarto nang marinig niya ang isang katok mula doon. I'll call you later, Jen. May tao sa labas, puntahan ko lang. Update na lang kita kung kailan ako uuwi para makagimik tayo. Bye! Matapos makapagpaalam sa isa't isa, lumapit na sa pinto si Irish upang pagbuksan ng tao sa labas. At nangunot ang noo niya nang makita si Marcos na may dalang basket ng prutas. Magandang gabi. Para sa'yo. Fresh fruits from Valero Resort. Ako mismo pumitas yan para sa'yo. Kaya sure na masarap yan. Tinanggap ni Irish ang basket ng prutas. First of all, wala akong sakit. Second, anong ginagawa mo dito? Namimiss ko kasi yung darling ko Pinagtaasan ni Irish ng kilay ang binata at sinaraduhan ng pinto. Ngunit naitulak naman yun agad ni Marcos. Joke lang, ito naman. Yayayain lang kita pumunta sa bayan. Masaya doon kapag gabi, promise. Pagod na ako, Marcos. Saka ayaw ko makasalamuha sa mga hindi ko kakilala. I didn't know experience for you, darling. Kaya pumayag ka na. Once in a lifetime experience lang to. Dito sa Valero Resort. Gusto mo ba talaga mamiss? Napaisip si Irish. Nagdadalawang isip siya. Pero napag-isipan niya namang maaga pa naman. At imbis na lumaba ang mata niya kakanood ng movie, sasama na lang siguro siya sa binata. Sige, hintayin mo ako. Kukuha lang ako ng jacket. Di mo ba ako papapasukin? Ngumiti ng plastic ang dalaga kay Marcos. Obviously not.
Just wait me here. Sinarado na ni Irish ang pinto. Matapos makapag-jacket at makapaglagay ng cap, lumabas na siya. Naglakad lang sila ni Marcos patungo sa bayan or sa barangay na tinutukoy nito. Lumabas sila ng resort, dumiretso sa kabahayan kung saan maraming ilaw sa paligid at maraming batang naglalaro pa sa lansangan kahit madilim na. Kuya Pogi! Dinumog si Marcos sa mga bata sa kalsada. Tuwang-tuwa naman ito at nakapagkamayan at nakapag-appear pa sa mga bata na halatang mga wala pang ligo. Oh, kumusta naman kayo? O nga pala, si Irish, mag-hi kayo. Pakilala ni Marcos sa kasama. Bumati naman ng mga bata kay Irish at tipid lang ng ngiti ang tinugon ng dalaga. Girlfriend mo, Kuya Pogi? Hindi, pero malapit na. Hindi na lang umimik si Irish kahit gusto niya nang sakalin to. Naupo sila sa isang upuan na gawa sa kahoy paikot sa isang bonfire na kanina pa nakaserap. Maya-maya, merong tumugtog sa gitara, isang kanta ng Sponge Cola. Masaya namang nakikinig si Irish sa mga ito habang gumagalaw-galaw papunta sa kaliwat kanan. Alam mo ba yung kanta? Nope, pero narinig ko na yan and I like it. Talaga? Tumayo si Marcos, nagsimulang sabayan ang chorus ng kanta habang nakatingin kay Irish. Hoy, tigil mo nga yan, nakakahiya. Hinila pa ni Irish ang damit ni Marcos, ngunit hindi nagpatinag ang binata. Come on, Irish, sabayan mo kami. Hinila ni Marcos ang dalaga patayo. Wala naman nagawa si Irish dahil pinagtutulakan na rin siya ng mga bata. Bahagya na lang siyang natawa habang hawak ni Marcos ang dalawa niyang kamay at kinakantahan siya nito habang nakatingin sa mga mata niya. Na mga oras na yon, hindi may paliwanag ni Irish ang nararamdaman niya. Masaya siya kapag nakikita niya si Marcos, but at the same time naiinis siya dito. But seeing him singing a song for her while holding her hand, it just felt different. Wala pa kasing gumagawa nun sa lahat ng mga nakadate niyang lalaki. Kasabay ng beat, sa pinupukpok sa beatbox instrument, nagsayawan ng mga bata sa paligid ng bonfire. At masaya namang sumabay sina Marcos at Irish sa mga ito. Inikot pa ni Marcos si Irish at nang makaharap niya ang dalaga, hinawakan niya ang bewang nito. Ganyan ka na lang sana palagi. Wika ni Marcos. What do you mean? Yan, nakangiti. Mas gumaganda ang darling ko kapag nakangiti. Napaiwas siya ng tingin habang namumula ang pisngi. Thanks, ang gwapo mo rin pag kumakanta. Natigilan si Irish matapos lumabas sa bibig niya yon. Kanina lang sinasabi niya sa kaibigan na hindi siya nagagapuhan sa binata. Ngunit bakit ngayon, hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lang niya nabigkas yun. Ganun? Kapag kumakanta lang? Sige, kakantahan na lang kita palagi para gwapo ako lagi sa paningin mo. Gusto mo ba yun, darling? Baka hindi mo naman mapanindigan, kaya wag mo na lang sabihin. Uuwi na ako sa Makalawa at hindi na tayo magkikita ulit. Eh di kakantahan kita habang nandito ka pa. Problema ba yun? Inakbayan ni Marcos si Irish at humarap sila sa gitarista na ngayon naman kumakanta ng kanta ng Eraserheads. Okay, then it's a deal. You'll sing for me until I leave your resort. Deal. All for my darling. Napailing na lang si Irish matapos yun marinig. 3 oras na silang nakikikanta sa mga bata. Pagkatapos ng jamming session, sabay na silang bumalik sa resort habang kumakanta pa rin. Magkahawak sila ng kamay hanggang sa makabalik sila sa hotel bandang 12:00 na ng gabi. Salamat sa pagdadala mo sa akin doon. Tama ka, masaya nga. It's my first time to join a jamming session. Sabi ko naman sa iyo eh. O sige na, magpahinga ka na at gabi na. Bukas na lang ulit. O sige. Good night, Marcos. Good night and sweet dreams, darling. Nagkatitigan pa silang dalawa. Walang may gustong maunang tumalikod. Napatingin si Marcos sa mga labi ni Irish at paakyat sa mga mata nito. Hindi naman gumalaw si Irish sa kinatatayuan. Base sa tingin ni Marcos, alam niyang natutukso itong halikan siya.
Ngunit kung ikukumpara niya ito sa mga dati niya nakahalikan sa bar, masasabi niyang walang halong kung ano pa man yon, just pure intimacy. Unti-unting nilapit ni Marcos sa mukha niya kay Irish. Ngunit bago pa man maglapat ang labi nila, napabahing na ang babae kaya napalayo si Marcos. Sorry, sinipon yata ako sa lamig. Pasok na ako salamat ulit. Sumisinghot-singhot na saad ni Irish. At mabilis ding pumasok at sinarado ang pinto. Napasandal siya sa likod ng pinto at hinawakan niya ang muka. Gosh, did we just almost kiss? Pero hindi Hindi ko naman first time na mahalikan. Ba't ka ba nagkakaganito, Irish? Tumayo siya at nahiga sa kama. It's nothing. Stop thinking about him. And sleep now, Irish. Sleep right now. Please, matulog ka na lang. Kahit na anong sabi ni Irish, sa kanyang sarili na matulog na lang, nauwi rin yon sa pagpapaikot-ikot sa higaan. Kinabukasan tinanghali siya ng gising. Brunch na ang kinain niya sa may restaurant sa loob ng resort. Matapos noon, nag-crave siya ng alak. Naninibago lang siya dahil ilang araw na siyang walang nainom at hinahanap-hanap niya na ang lasa na yon. Isang white wine. Napaharap siya sa barista. Oh, ang aga naman niya alak. Saad ni Timothy habang may hawak na baso ng tubig. Oh, Timothy, akala ko night shift ka. Oo, pero may sakit kasi yung kapalitan ko rito kaya ako muna nag-aasikaso. White wine nga pala, no? Tumango si Irish at agad namang pinrepair ni Timothy ang order niya. Ibinigay nito kay Irish ang alak pagkatapos. Thanks, pampadighay lang, katatapos ko lang kasi kumain. Alkoholik ka, no? Sumimsim si Irish ng wine. I guess yes. Hanggat may atay tatagay. Natawa naman si Timothy sa sagot nito. Maya-maya lang may isang foreigner na lumapit kay Irish at naupo sa tabi ng dalaga. Hi miss, are you alone? Can I join you? Oh hi, yes you can. Tipid na umiti si Irish sa kano at saka uminom sa wine niya. Sinabi ng foreigner ang order niyang drinks kay Timothy at agad naman yung inihanda ng binata. Makulit ang foreigner. Tanong ito ng tanong sa social media accounts ni Irish. Ayaw naman yung ibigay ni Irish dahil base pa lang sa itsura ng lalaki parang gusto lang nito makascore. Sa di kalayuan, natanong ni Marcos ang bar area kung saan naroon si Irish. Excited pa naman sana siya makita ito habang nire-rehearse niya ang kantang aawitin niya para dito. Sino yung kausap niya? Aba, pinupormahan yata ang darling ko Saad ni Marcos sa isip at tahimik na lumapit sa may bar counter kung saan nagmimix ng drinks si Timothy. Para kanino yan? Bulong ni Marcos sa kaibigan na nagtitimpla. Nakatalikod sa direksyon nila si Irish na parang willing-willing namang kinakausap ang foreigner. Kaya hindi siya nito napansin. Order nung kano? Bakit? Napadpad ang tingin ni Marcos sa mga siling labuyo na nasa isang garapon. Kumuha siya ng isa roon at hiniwa ito at nilagay sa drinks na tinimpla ni Timothy. Nananlaki naman ang mata nang makita ang ginawa niya. Huy, ano ginawa mo? Yaan mo, iserve mo yan sa kanya. Tignan ko na lang kung di magka-almoranas yung kanuna yan. Huy, pero ang tagal naman. Si Marcos na ang kumuha ng inumin. Binigay na yun sa foreigner. Here's your order, sir. Enjoy. Napatingin naman si Irish kay Marcos. Magsasalita pa lang sana si Irish nang bigla na lang naibuga ng foreigner ang iniinom at parang aso na humihinga. Philip, are you okay? Nag-aalalang tanong ni Irish habang hawak sa balikat ang foreigner. Water! Water! Sabi nito. Sinamaan ng tingin ni Irish si Marcos na nakangisi lang at tuwang-tuwa na makita na tila umuusok ang bibig ng Amerikano. Anong nilagay mo sa drinks niya? Wala ka talaga magawa sa buhay mo, no? Concern ka pala sa lalaking yan. Diyan na nga kayong dalawa. Nag-walk out si Marcos paalis ng barhouse. Hoy, kinakausap pa kita. Nang iabot ni Timothy ang isang baso ng tubig, binigay yun ni Irish sa foreigner at agad na tumakbo upang habulin si Marcos. Marcos, wag mo akong tinatalikuran kapag kinakausap pa kita ha. Marahas na hinilan ni Irish ang balikat ni Marcos upang makaharap to. Nakakunot ang noon ni Marcos habang nagiigting ang panga. Sa ibang direksyon siya nakatingin, ngunit nakikita ni Irish na tila nag-aapoy ang mata nito sa hindi malamang dahilan. Ba't ka ba nagkakaganyan? May atraso ba sa'yo ang foreigner na yon o sadyang trip mo lang manira ng araw na ibang tao? Bakit pa ba kasi kinakausap yan?
Close na kayo agad ah. Ang sabi ko, ngumiti ka madalas dahil maganda ka. Pero hindi ko naman inaasahan na sa ibang lalaki kang ngumiti. Ha? Ano man sinasabi mo? Masama na bang ngumiti ako? Nakakamatay ba yon? Nagsiselos ako. Natigilan si Irish matapos marinig ang sinabi ni Marcos. Ang binata naman mariin na pinaglapat ang lapi at tumingin sa dalaga. Manhid ka ba, Irish? I like you. At ayoko nakikita nagpapakasaya ka sa ibang lalaki. At ayoko nakikita pinapasaya ka nila. Gusto ko ako lang magpapasaya sa'yo. Ay nako, hindi ko dapat nararamdaman to eh. Pero anak ng buko, oo, nagsiselos ako. Hindi mahanap ni Irish ang mga salitang dapat niyang sabihin kay Marcos. Maging siya naguguluhan sa nararamdaman niya nang malamang nagsiselos ito. Bigla nakaramdam siya ng guilt. Tinalikuran ni Marcos ang dalaga. Tinawag pa ni Irish si Marcos, ngunit hindi na ito lumingon pa. Matapos nun, hindi na naalis sa isip ni Irish ang binata. So sobrang absent-minded niya, napapayag siya ng isang babaeng nagpapa-free taste ng pagkain nila without knowing na gawa yun sa hindi niya malamang pagkain. Dumating ang araw ng pag-alis ni Irish. Nasa labas na siya ng hotel, dala ang mga gamit. At nasa harapan niya ang kotse na sumundo sa kanya. Ngunit ayaw niya pang pumasok. Tila may hinahanap ang mga mata niya na gustong makita. Hindi ba talaga siya magpapaalaman lang sa akin? Aniya sa isip. Napababa na lang siya ng tingin sa mga bagahe dahil sa bigat na nararamdaman niya. Let's go, kuya. Papasok na sana si Irish sa loob ng kotse nang marinig niya ang pamilyar na boses mula sa malayo. Darling! Mabilis namang napatuwid ng tayo si Irish at otomatikong kumurba ang ngiti sa labi nang makita niya si Marcos na papalapit sa kinaroroonan niya. Sa likod ng binata ay si Timothy na may hawak na inhaler. Buti naabutan kita. Kala ko nakaalis ka na. Yeah, I thought you're not going to bid your goodbye to me. Pwede ba yun? Alam mo, darling, kahit ayaw kita umalis, hindi ako papayag na hindi kita makikita for the last time. I will miss you, darling. Napangisi naman si Irish at bahagyang natawa. Hinawi niya ang ilang hibla ng buhok na humarang sa kanyang muka. Tsaka pala, gusto ko rin mag-sorry sa nangyari noong nakaraan. Di ko lang napigilan at tsaka pasensya na rin sa nasabi ko. Wika ni Marcos. It's alright. Pero sana wag mo na yung ulitin sa ibang foreigner. Baka magka 1-star ka sa services niyo. Promise, hindi na. Tinaas pa ni Marcos ang kanyang kamay. Natila ba nanunumpa? Magaan na ulit ang pakiramdam nila pareho. Habang bahagyang tumatawa, natigil lang yon nang mapadpad ang tingin nila sa mga bagahe ni Irish na nilalagay ng driver nito sa trunk ng kotse. Nabalik sila sa katotohanan na huling araw niya na yon. Mag-iingat ka sa biyahe mo ah. Bakasyon ka ulit dito kapag bored ka. Welcome na welcome ka pa rin. Huwag ka mag-alala, darling. Kakantahan kita ulit. Kasama yung mga bata kapag gabi. Pero sana, sa susunod na mag-check-in ka rito, huwag ka na magagala ng gabi na may mud powder sa mukha. Takot kasi ako sumulto. Huwag ka pala eh. Sumulto lang. Pero pagdating sa'yo, matapang ako, darling. Nagkatinginan silang dalawa. Napatitig sa mga mata ng isa't isa. Hindi alam ni Irish kung bakit bigla-bigla siyang nalungkot. Sa loob ng maikling panahon na nagkasama sila, napalapit ang loob niya sa binata. Agad siyang lumapit kay Marcos upang yakapin to ng mahigpit. I will miss you. Bulong ni Irish dito. Mamimiss din kita. Pero huwag kang mag-alala, magkikita pa tayo ulit. Humiwalay si Irish sa yakap. I'm looking forward to that. Dapat may dala kang bulaklak kapag nagkita tayo ulit ah. Sus, bulaklak lang. Aba, sure na sure para sa request ng darling ko. Thank you. Goodbye, Marcos. Kumaway pa si Irish sa binata bago pumasok ng sasakyan. Goodbye, darling. Saad ni Marcos ngunit halos pabulong na lang yun. Si Marcos na ang nagsara ng pinto ng kotse. At saka kumaway kay Irish. Pinanood niya lang na makaalis ng sasakyan ng dalaga. Hinawakan ni Timothy ang kaliwang balikat ni Marcos habang humihipak ng inhaler. At nakasunod din ng tingin sa sasakyan ni Irish. Sabi sa'yo eh, walang forever. Saad ni Timothy. Sinamaan ni Marcos ng tingin ng kaibigan. Meron at papatunayan ko yun sa kanya. Magiging asawa ko siya. Nagkibit balikat na lang si Timothy.
We'll see. Pagka-uwi sa mansyon, natutuwa naman si Irish na makita ang mga magulang niya sa may dining area. For the very first time, excited siya makita ang mga ito. Marami siyang gustong ikwento sa mga magulang kaya naupo agad siya sa lamesa. Irish, mabuti nakabalik ka na. How's your vacation? Tanong ng inang si Kim. It's so fun, Mom. Alam niyo ba may nakilala ko lalaki doon? His name is Marcos Valero. He owns the resort. He's so funny and sweet. Sinamahan niya ako sa mga water activities na hindi ko pa nararanasan ever. And he also brought me to the happiest part of that place, kung saan kumanta siya at nakisayaw din ako sa mga bata. Puno ng siglang saad ni Irish. Nagulat ang mag-asawa sa naging tura ni Irish. Ngayon lang kasi nila muling nakitang ganun kasaya ang kanilang anak habang kausap sila. Madalas kasi, masungit ito. O kaya naman ayaw silang kausapin. That's good to hear, Irish. We're happy that you enjoyed your stay there. Since nandito ka na lang din, may sasabihin kami ng daddy mo sa'yo. What is it? Tumingin si Kim kay Vince at ito na nagsabi. Ikakasal ka na, anak. Hinawakan ni Kim ang kamay ni Irish na nasa ibabaw ng lamesa. Nabitawan ni Irish ang hawak na kutsara at naguguluhang nagpapalipat-lipat ng tingin sa mga magulang. What do you mean I'm getting married? Boyfriend nga wala ako fiancé pa kaya? Stop that, Mom and Dad. Hindi bagay na maging pranksters kayo. We already arranged a marriage for you and to the son of Mr. and Mrs. Abella, one of the successful and known family in the city. Saad ng kanyang ama. Nahigit ni Irish ang kamay mula sa ina. Ang kaninang masaya niyang mukha na palitan ng pagkagulat. Anong karapatan niyong magdesisyon para sa pagmamahal ko? I will not marry whoever that son of a... Abella? What? I don't even know that guy. Ako ang pipili ng taong gusto kong mahalin at makakasalan. Hindi na kayo dapat nakikialam doon. Ginagawa namin to para sa iyo, anak. Gusto lang namin na maging secure ang future mo. Wika ng kanyang ina. No! Napatayo si Irish mula sa kinauupuan at nagmarcha paakyat sa kwarto. Hindi niya napinansin pa ang magulang kahit tinatawag siya ng mga ito. Masaya pa siya kanina nung makarating siya. Ngunit, hindi naman niya inaasahan na may bad news pala siyang maririnig pagdating pa lang niya. Nagkulong siya agad sa kwarto at ilang araw siyang nanatili doon. Bumaba lang siya kapag sure na siyang wala na ang mga magulang niya sa baba. Isang araw na pagdesisyon niyang pumasok sa trabaho bilang manager ng bag store ng kanyang ina. Located dito sa loob ng mall. Maging ang mga staff ng store nagulat dahil pumasok siya. Wala naman isa sa kanila ang nagtangkang kausapin ng dalaga dahil alam nila ang ugali nito. Last time kasi, na may nagreklamo na customer inaway ito ni Irish at pinagsasampal pa ito ng leather bag. Boring naman dito. I should have gone to the club instead. Nakaupo si Irish sa swivel chair niya habang nagsascroll sa cellphone. Hindi niya mayayaya si Jenny na mag-bar dahil may sakit daw ito. Napatigil na lang siya nang may kumatok sa pinto at niluwa ang isang sales lady. Excuse me, Ma'am Irish, may naghahanap po sa inyo. Sino na naman? Nagrereklamo na naman ba na customer? Hindi po, lalaki po eh. Nangunot naman ang noon niya. Wala siyang ina-expect na bisita sa araw na yon. Nilabas niya ang sinasabi ng sales lady at sa may cashier, may nakita siyang lalaki na nakasuot ng simple white t-top, khaki twill shorts at white sneakers. Sa mata naman nito, black shades at sa braso, isang bungkos ng red salvia flowers. Marcos, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Irish na makalapit sa binata. Sabi ko naman sa'yo, darling, magkikita pa tayo ulit. Gaya na ni-request mo, bulaklak. Fresh, red, salvia flowers straight from my heart. Malawak ang ngiti ni Irish na tinanggap ang bulaklak mula kay Marcos at inamoy yun. Salvia? Ba't naman to? Kadalasan kasi, roses na nakikita ni Irish na bulaklak na binibigay sa isang babae. It means forever mine. Napataas ang isang kilay ni Irish. Wow ha, lakas talaga ng amats mo. Forever mine, hindi pa naman ako sa'yo. Hindi pa nga. Pero malapit na, darling. Pinaba ni Marcos ang shades. Sa kumindat sa dalaga. Nagkayayaan silang kumain sa labas at sagot yun ni Marcos. Nalaman ni Irish na may kondo pala si Marcos sa syudad,
Kaya minsan, nalalagi ito roon. Sakay ng kotse, kumain sila sa Chica's restaurant. Marami silang napagkwentuhan, nagkapalitan na rin sila ng social media account para makapag-usap sila through Messenger. Sa buong araw na magkasama sila, nakangiti lang si Irish. Pansamantala niyang nakalimutan ng arranged marriage. Ng mga oras na yon, pakiramdam niya, kontrolado pa rin niya ang buhay niya, kahit paano. Kapag kasama niya si Marcos, nawawala ang mga iniisip niya. Pagkatapos nilang kumain at maglakad-lakad sa park, inihatid na siya ni Marcos. Madilim na rin na makarating sila sa mansyon. Pagkababa ng sasakyan, napaangat ng tingin si Marcos sa malaking mansyon ng dalaga. Gandang bahay ah. Big time ka pala talaga. Di naman, sa parents ko yan, hindi sa akin. Ikagaya na sabi mo, only child ka. Kaya paniguradong sa'yo din yan mapupunta. Tama nga, yung sinabi ni Timothy. Spoiled brat ka nga talaga. So binabackstab niyo pala ako ni Timothy kapag wala ako? Ganyan pala kayo ah. Pinag-cross ni Irish ang mga braso sa ibabaw ng dibdib. At umaktong nagtatampo ito. Darling naman, nagtatampo agad. Hinawakan ni Marcos ang balikat ni Irish. At masuyo itong hinarap sa kanya. Di naman kita binabackstab. Napapag-usapan ka lang namin. Alam mo naman ako, ikaw lang ang bukang bibig ko. Sa lahat ng staff ng resort ko. Ang swerte mo sa akin ah. Sayong-sayo na ako agad. Confident na confident ka talaga na papasugot mo ako, no? Oo naman. Siya nga pala, munti ko na makalimutan. May kinuha si Marcos sa loob ng bulsa. Isa yung gold bracelet na may malaking heart pendant. Nakatitig lang si Irish kay Marcos habang sinusuot ito ang bracelet sa kamay niya. How can I reject a thoughtful and pure guy like you, Marcos? How can I tell you that I meant to marry someone else? Saad ni Irish sa isip niya. Ayan, bagay na bagay sa kamay ng darling ko. Hindi lang yung bracelet ha, tignan mo. Binuksan ni Marcos ang heart pendant at sa loob nun ay ang picture nilang dalawa habang nakasakay sa jet ski. Tipid na napangiti si Irish habang pinagmamasdan yun. Hinaplos niya ang picture nila at napalunok. Naguguluhan siya sa sarili. Dahil pakiramdam niya, gusto niyang mapaiyak sa saya. Lagi mo yung isuot ha. Kapag namimiss mo ako, buksan mo lang yan para makita mo yung gwapo ko mukha. Nagpogi sign pa si Marcos. Oo na, gwapo ka na. Sige na, umuwi ka na. Salamat dito, Marcos. You're always welcome. Goodbye, darling. Inisang hakbang ni Marcos ang pagitan nila ni Irish, saka ito niyakap ng mahigpit. Napayakap din si Irish pabalik sa binata bago humiwalay. Matapos makapagpaalam sa isa't isa, hinintay na lang ni Irish na makapagmaneho ang binata paalis. Bago siya pumasok sa loob ng mansyon. Nang makapasok sa may living room, isang dark violet and black pleated gown ang nakita niya. Irish, do you like the gown? Dumating si Kim na galing sa may backyard ng mansyon. Para santo. Walang kabuhay-buhay na tanong ni Irish. Yan ang isusuot mo sa engagement party next week. Makikilala mo na ang anak ng mga Abelya. Nagpakawala ng buntong hininga si Irish. I'm tired. Papahinga na ako. Nilampasan niya ang kanyang ina at umakyat sa kwarto. Hindi naman na siya kinulit ni Kim dahil alam niya ang nararamdaman ng anak. Inaraw-araw ni Irish ang pumasok sa trabaho. Ngunit hindi para literal na magtrabaho, kundi para abangan si Marcos. Yun na rin kasi ang naging pick-up place ni Marcos sa dalaga. Sa madalas silang pagkain sa labas. Isang araw dumiretso sila sa kondo ni Marcos upang mag-movie marathon na lang. Upo ka, ihahanda ko lang yung snacks at drinks natin. Sure, I'll pick the movie na lang while you're preparing. Naupo si Irish sa sofa, saka kinuha ang remote upang i-on ang TV. Nang makabalik si Marcos, nanood sila ng palabas. Kalagitnaan ng palabas, nakaisip si Irish ng tanong na dati pa niya gustong itanong kay Marcos. Ano ba nagustuhan mo sa akin? Like, I'm a bitch, you know. I'm not that kind of girl that will be pursued with a guy like you. Maganda ka. Mabait. Masungit. At mukhang white lady. Hinampas naman ni Irish si Marcos na tumatawa lang. You're so annoying. Biro lang naman. Ikaw talaga. Siyempre. Panimula ni Marcos sa kainakpayan siya. Maganda ka.
At kahit masungit ka nun, hanggang ngayon, alam ko mabuti ang puso mo. Nakita ko yon nung gabing umaawit tayo kasama yung mga bata sa baryo namin. Really ha? Akala ko, may umihip na lang na masamang hangin sa'yo kaya mo ako nagustuhan. Natahimik sila saglit habang nanonood. Wala na ang focus ni Irish sa TV. Nakatingin lang siya sa mukha ni Marcus. Sinusubukang matandaan bawat sulok ng mukha nito. Dahil baka yun na huling ang pagkakataon para matitigan si Marcus ng malapitan. Hindi niya alam kung sa mga susunod na araw, mauulit pa ang oras na yun na magkasama sila. Masaya at magkaakbay. I want to tell you something, Marcos. I'm all ears, darling. I love you. Nabitin sa ere ang kamay ni Marcos na may hawak na potato chips na isusubo na sana. Napalingon siya kay Irish. Ano sabi mo? Nabibingi lang ba ako o talagang sinabi mong mahal mo ako? Hinawakan ni Irish ang mukha ni Marcos. I said I love you, Marcos. Mahal na rin kita. Sa isang iglap, tila sila ang mga karakter sa isang pelikula, mga bida na nagmamahalan. Ngunit kalaunan alam nilang may pagsubok na pagdaraanan. Kung recorded man yon, nais ni Marcos na ulit-ulitin yon. Ulit-ulitin hanggang maintindihan ng kanyang puso ang sinabi ni Irish. Sarap naman niya marinig galing sa darling ko. Bahagyang natawa si Irish. Bumaba ang kamay niya sa kwelyo na suot na polo ni Marcos. Saka yun hinila na dahilan upang maabot niya ang labi nito. Nabigla man sa ginawa ng dalaga, hindi na nanlaban pa si Marcos at nagpadala na lang sa mga halik ni Irish. Habang tumatagal palalim ng palalim ang halikan nila. Titigil lang saglit upang huminga, pagkatapos hahalikan muli ang labi ng isa't isa. Darling, sure ka ba dito? Hanggat maaga pa pwede ka pang umatras dahil baka mamaya hindi na ako makapagpigil. Habol ang hiningang saad ni Marcos. Tumango ang dalaga. I'm sure and I want this. Please. Pagmamakaawa niya na. Yun lang ang hinintay ni Marcos bago niya binuhat si Irish papasok ng kwarto. Nang araw na yun, ang kondo ay napuno ng ingay ng pagmamahalan ng dalawa na pareho nilang ginusto at hindi pinagsisihan. Lumipas ang isang linggo, dumating ang gabi ng engagement party. Matapos ang nangyari kay Marcos at Irish sa kondo, hindi na rin sila nagkita pang muli. Idinahilan na lang ni Irish na busy siya sa work at minabuti na rin niyang hindi nabanggitin kay Marcos ang tungkol sa arranged marriage dahil ayaw niyang mawala ang saya nito. Ginanap ang engagement party sa isang luxurious hotel sa city at maraming guest ang dumalo na halos hindi naman kilala ni Irish. Karamihan kasi rito mga kasosyo ng parents niya sa negosyo na kailanman hindi niya na-meet personally. Nagpunta sila sa nakatalagang table sa unahan. Tumayo ang mag-asawang nakaupo roon na sa hula ni Irish ang mag-asawang Abelia. Dahil ito ang binati ng mga magulang. Kim and Vince, welcome to the party. Oh, this is your daughter, Irish? Saad ni Mrs. Abelia at bumeso sa dalaga. Ganon din ang ginawa ni Mr. Abelia. Ngunit isang simpleng ngiti lang ang tinugon ni Irish sa kanila. Maupo muna kayo. Nagpunta lang sa CR ang anak namin, mukhang inaatake yata na hika. Nabanggit ko naman sa inyo, our son grew up with a weak immune system. Kaya lumaki rin siyang hindi nagka-girlfriend. Kaya sobrang saya namin na sa wakas ay sigurado na kami hindi siya tatandang binata. Ikain pala. Seryoso ba sila mom and dad ay papakasal nila ako sa isang sakitin na lalaki? Pero sa bagay, kung sakitin, edi mas maikli ang buhay. Hindi ko na kailangan mag-file ng annulment dahil maaga naman ako mabubiyuda. Oh, there he is! Turo ni Mrs. Abelia sa anak. Napatingin siya sa direksyon na tinuturo ng ginang, si Irish, na napatayo siya na makita ang binata. Hindi niya inaasahan na sa ganitong pagkakataon pa sila magkikitang dalawa. Irish, this is her son. Timothy Abelia, your fiancé. Ikaw? Bakit? Base sa mukha ni Timothy, na nananatiling kalmado at kaswal, mukhang inaasahan na nito na sila nakatakdang ikasal dalawa. Ang hindi maintindihan ni Irish, ba't parang matagal na nitong alam ang tungkol sa kasal? At kung matagal na nitong alam, bakit hindi nito sinabi sa kanya? Ang mas pinag-aalala pa niya, baka sinabi rin ni Timothy ang arranged marriage status,
kay Marcos na matalik nitong kaibigan. Irish, I'm sorry for not telling you. Hindi na natapos si Timothy ang sasabihin nang biglang tumakbo paalis si Irish. Irish, sandali! Hinabol niya ang dalaga palabas, patungo sa may hallway ng hotel na mabuti walang tao. Irish, wait lang. Huwag ka naman masyadong tumakbo. Katatapos ko lang mag-inhaler. Napatigil sa pagtakbo ang babae at agad hinarap ang binata. Kailan pa ha? Kailan mo pa alam? Hindi na naitago ni Irish ang galit niya sa tono ng kanyang pananalita. Matagal na. Hindi ka pa nagbabakasyon sa Valero Resort. Kilala na kita. Hindi ko naman nakalain na doon tayo una magkakakilala. But you hide it from me? Paano mo nagawa magkunwari sa harap ng kaibigan mo na okay lang ang lahat ha? Sinabi mo ba sa kanya? Huwag kang mag-alala. Di ko sinabi. Dahil alam ko masisira ang pagkakaibigan namin once malaman niya ikakasal ka sa akin. At isa pa, ang saya-saya niyo sa resort. Ayoko maging dahilan para maglaho ang kaligayahan ni Marcos para ko na siyang kapatid. Pero ba't wala kang ginawa? Ba't di mo sinabi sa parents mo na ayaw mo? Wala akong magawa, Irish. Katulad mo, wala din akong choice. Sa tingin mo ba masaya ako? Na masasaktan ko yung damdamin ng kaibigan ko dahil lang sa isang babae? Napahawak sa sentido niya si Irish at huminga ng sunod-sunod upang pakalmahin ang sarili. Pero Irish, kailangan malaman to ni Marcos sa ayaw at sa gusto nating dalawa. Karapatan niyang malaman to. And I think it's the best if the both of us will face him and tell him that we were meant to marry each other. Hindi nakapagsalita si Irish. Nang kumalma, sinamahan siya ni Timothy pabalik sa loob na event. Nang gabi niya, naging kasual silang dalawa sa isa't isa. Tahimik lang silang kumain at nag-participate sa program. Ngunit nang uwian, hindi nagpaalam na maayos si Irish kay Timothy. Dahil mabigat pa rin ang nararamdaman niya. Kinagabihan hindi makatulog si Irish. Nakatitig lang siya sa picture na nasa loob ng pendant sa suot na bracelet. I miss you so much, Marcos. Aniya habang nakatitig sa larawan. Nakita niyang umilaw ang cellphone na nakapatong sa ibabaw ng side table ng kama niya. Hindi na siya nag-abala pang i-check yon dahil alam naman niya ang mensahe or missed call yon mula kay Marcos na 1 linggo niya nang ginoghost. Wala pa siyang lakas ng loob upang kausapin to. Wala pa siyang lakas ng loob para harapin ito na parang normal lang ang lahat at hindi siya nakatakdang ikasal sa best friend nito. Nang gabing yun, niyakap niya ang sarili habang umiiyak sa pangungulila at lungkot. Isang araw, magkasama sina Timothy at Irish na pumunta sa mall upang tumingin ang wedding ring nila para sa nalalapit na kasalan. Buong oras occupied ang isipan ni Irish at walang ganang sinamahan si Timothy. Habang abala sa pagtitingin ng singsing, pumasok sa store ang huling taong naiisip ni Irish na makikita nila ngayong araw. Darling, ikaw ba yan? Lumapit si Marcos sa dalaga at nakumpirma niya ang identity nito. Ikaw nga. Sa wakas nakita rin kita. Araw-araw akong pumupunta sa store mo. Pero wala ka dun. Ba't di ka sumasagot sa mga message at calls ko? Nag-aalala na ako. Lumapit si Marcos kay Irish at niyakap to. Ngunit ang mapatingin siya kay Timothy, nagbago ang timpla ng mukha niya. Tim, ikaw pala. Ba't magkasama kayong dalawa? Nagkatingin na sina Irish at Timothy. Parang may tumatakbong 10 kabayo sa dibdib ni Irish habang nakatingin sa fiancé niya. Marcos, what are you doing here? Patay mali siyang tanong ni Timothy. Ako dapat nagtatanong yan. Saka bakit parang gulat na gulat kayong dalawa? May kailangan ba ako malaman? Naputol ang usapan nila nang dumating ang sales lady na nag-a-assist kina Irish at Timothy. Dala nito ang box ng singsing na napili nila. These are your wedding rings, sir, ma'am. Congratulations in advance po. Doon na rumihistro ang lahat sa isip ni Marcos. Para siyang nanghihina. Habang nagpapalit-palit, ang tingin, kina Irish at Timothy. Dahan-dahan siyang napahakbang papalayo sa kanila. Marcos, I can explain. Kakasal kayong dalawa? Putol ni Marcos sa sasabihin ni Irish. Marcos, it's not what you think. Pina-arrange marriage kami ng parents namin sa isa't isa at maniwala ka sa akin, hindi naman namin ginusto to. Nandilim ang paningin ni Marcos. Bigla na lang kumilos ang kamao niya upang suntukin si Timothy sa muka. Marcos! Sigaw ni Irish. Agad na hinarangan si Marcos upang hindi na nito masundan pa ang ginawa kay Timothy. Natumba na sa sahig at numudugo na ang nguso. Hayop ka!
Pinagkatiwalaan kita, tinuring kitang kaibigan, tas ito lang isusukli mo sa akin? Marcos, please, tama na. Napunta ang tingin ni Marcos sa kanya. Minahal kita. Irish, alam mo yan. Oo, hindi ako kasing yaman ng pamilya ni Timothy. Pero alam mong willing ako ibigay sa'yo lahat ng mga kaya ko. Hinawakan ni Irish ang mukha ni Marcos. Alam ko. And I'm sorry, but we can't be together. You deserve better, Marcos. Just forget about me. Bumagsak ang luhang kanina pa pinipigilan ni Irish. Irish naman. Alam mo hindi ko yun kaya. Sumama ka na sa akin, tumakas na tayo. Hindi ko kaya maikasal ka sa iba. Tara na. Hinawakan ni Marcos ang mahigpit ang kamay ni Irish. At tatakbo na sana sila nang harangin sila ng mga tauhan ni Timothy. Pinaghiwalay sila ng mga ito. Bitiwan niyo ako, sa akin lang siya. Nagpumigla si Marcos ngunit malalaking tao ang nakahawak sa kanya. Walang nagawa si Irish kundi umiyak na lang habang nakikita si Marcos na nilalayo ng mga bodyguards. Irish, sumama ka na sa akin please. Kahit di ngayon, kahit sa ibang araw itatakas kita. Gustong-gustong sumang-ayon ni Irish sa nais si Marcos. Handa siya makipagtanan dito kung hindi lang mahina ang loob niya. Napatingin si Irish kay Timothy. Nabigla na lang ito atakihin ng hika. Tim! Saad ni Irish at agad kinuha ang inhaler sa bag ng binata at inabot niya ito rito. It's okay, I'm here. Wika niya kay Timothy habang hinahagod ng likod nito. Parang tinataga ang puso ni Marcos na makita ang dalawa. Nasasaktan siya na malamang mukhang mas pinipili pa ng taong mahal niya ang best friend niya. Siguro nga talo na siya. Hindi na nagpumiglas pa si Marcos nang ilabas siya ng mga bodyguards. Napatingin si Irish sa labas ng store at nagtama ang paningin nilang dalawa. Nakita ni Irish kung paano kumawala si Marcos mula sa mga bodyguards ni Timothy at umiiyak na tumalikod at naglakad palayo. Gusto niya itong habulin. Ngunit hindi niya magawa. Hindi niya alam na ganun pala kasakit, na magtatapos na lang sila basta-basta ni Marcos. Irish, it's okay. Sumama ka na sa kanya. Saad ni Timothy na maayos na ang paghinga. Pinunasan ni Irish ang mga luha at tinulungan tumayo si Timothy. You know that I can even do that kahit gusto ko. Kailangan ko panindigan to. Tara na, gusto ko na umuwi. Umiiyak na saad niya. Nauna nang maglakad si Irish. Sumunod na lang sa kanya si Timothy dala ang box ng singsing. Kinagabihan dumating ang mga magulang ni Irish at base sa mukha nila, mukhang alam na ng mga ito ang nangyari sa mall. Ginugulo ka pa rin ba ng lalaking yan? Hindi ba niya maintindihan na ikakasal ka na ha? Pwede po ba dad, ibang araw na lang? Wala po ako sa mood pag-usapan yan. Lalampasan niya na sana ang ama nang hawakan siya dito sa braso. No, you're staying here. We need to talk about this. Marahas na tinanggal ni Irish ang kamay ng ama sa braso niya. Para saan pa ba, Dad? Ito na nga, di ba? Gagawin ko na yung gusto nyo? Papakasalan ko na si Timothy. Ano pa bang gusto nyo? At kung nagagalit kayo kay Marcos dahil sa ginawa niya kay Tim, ano ba aasahan nyo? Mahal namin ang isa't isa at normal lang sa kanya na magalit dahil pakiramdam niya pinagtaksila namin siya. Pinagtatanggol mo pa yung lalaking yun, ha? Bakit? Ano ba may pagmamalaki niya? Galing lang siya sa isang pamilya na hindi naman masyadong kilala. Yes, he owns a resort. But that doesn't mean, and that doesn't guarantee, that he can secure your future. Ikaw lang ang inaalala namin, Irish. We just want the best for you. No, you want the best for yourselves. Hindi ka man lang naisip ang mararamdaman ko basta gumawa na lang kayo ng desisyon. Bakit? Hindi ba valid ang feelings ko, Dad? Wala bang karapatan ng puso ko na pumili ng tunay kong mahal? Bakit pa sarili niyo na lang lagi iniisip niyo? Ba't pa palagi na lang kayo nasusunod sa buhay ko, ha? Hindi sa lahat ng pagkakataon, puso ang susundin mo, Irish. Matalino ka, di ba? Pagganahin mo nga yung utak mo para maintindihan mo na mas maganda ang kinabukasan mo kay Timothy. Mariing tinulak ni Vince ang noon ni Irish gamit ang hintuturo. I hate you. I hate you. Sana hindi na lang kita naging ama. Isang malakas na sampal ang natanggap ni Irish mula kay Vince na dahilan upang mapaatras siya dito. Vince! Sinasaktan mo yung anak natin! Pumagitna na si Kim sa mag-ama. Wala kang modo. Hindi ko nilaan ang pera ko para mabigyan ka ng magandang buhay para basusin mo lang ako. Mariing pinaglapat ni Iris ang labi. Tumakbo siya paakyat ng kwarto at nag-lock doon. Sinundan siya ni Kim ngunit
Nang kinatok nito ang pinto, ayaw siya nitong pagbuksan. Isang linggong hindi nagbukas ng pinto si Irish. Nagkulong lang siya sa loob at hindi kumain. Iniisip niya na mas mabuti pang mamatay na lang kaysa gawin ang bagay na hindi niya naman gusto. Nalalapit na ang kasal nila ni Timothy, ngunit wala siyang pakialam. Sisiguraduhin niyang mauuna muna siyang mamatay bago siya ikasal. Kahit anong subok ni Kim na kausapin at kumbinsihin si Irish na kumain o lumabas, matigas ang puso ni Irish. Ayaw niya na. Pagod na siya. Isang araw, sinubukan ulit ni Kim na katukin ng anak. Irish, dear, come outside na. Ilang araw ka nang di kumakain, baka magkasakit ka. I cooked your favorite, pansit bihon, remember that? Sa loob nakahiga lang si Irish sa kama niya. Tulala sa kawalan, nangangayayat na. Maitim na ang ilalim ng mga mata, namumugto ito, dahil laging late matulog. Unti-unti nang nawala ang ganda ng features na mukha niya, na dati alagang-alaga pa niya. Kumatok muli si Kim. Anak, I know that you can hear me. Wala rito ang daddy mo kaya sana hayaan mo kung kausapin ka. Hindi sumagot si Irish. Okay, fine. Just listen to me, okay? Kahit na hindi mo ako labasin, okay lang. I want you to know that I'm really sorry dahil hindi kita pinakinggan. I admit, wala akong kwentang ina dahil hindi ko man lang pinigilan si Vince sa gusto niya. I understand your feelings, baby. Because I experienced that too. Subject lang din ako at ang daddy mo na arranged marriage and my mother wasn't brave enough to fight for my freedom. Ever since that day, akala ko gumuho na ang mundo ko kasi hindi ko nagawa yung gusto ko. But since that day, you came into our lives. Nagkaroon ulit ng direksyon ng buhay ko. Ayaw kong gayahin ang mommy ko na naging mahina at duwag. Kaya ngayon gusto ko ibigay sa iyo ang bagay na hindi na ibigay sa akin ng mommy ko. And that is freedom. Napalingon si Irish sa may pinto. Naputol ang pagkatulala niya dahil sa narinig mula sa ina. Maya-maya lang may kumatok muli. Ngunit nang marinig ni Irish ang boses nito, sigurado siyang hindi yun si Kim. Darling, nagsumbong sa akin si tita hindi ka na raw kumakain. Agad siyang napabangon sa kama. Muli nabuhay ang katawan niya na dati tila isang lantang gulay. Agad niyang binuksan ang pinto. Kung saan naroon ang lalaki. At halos magtatatalo ng puso niya na makita si Marcos. Darling. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito na makita ang kalagayan niya. Agad na niyakap ni Irish ang binata ng mahigpit at doon bumuhos ang luha niya. Sa likod ni Marcos naroon si Kim na masayang makita ang kasiyahan ng anak. Nagtama ang paningin nila ni Irish. Ako nang bahala sa daddy mo, ha? Kumawala si Irish mula kay Marcos at sunod niyang niyakap ang ina. Thank you, Mommy. Nalaman ni Irish na umatras si Timothy sa kasal. Lumipas ang buwan na hindi kinakausap ni Vince ang anak. Ngunit kalaunan humingi ito ng tawad sa mga nangyari. At binigyan niya ng pagkakataon si Marcos na patunayan ang sarili nito. Kagaya ng inaasahan ni Irish, nagpursige si Marcos at nakuha nito ang suporta ng ama ng dalaga. Huli na nang malaman din nilang buntis si Irish, kaya nagkaroon ng biglaang kasal bago lumaki ang tiyan niya. Hindi inasahan ni Irish na magiging maayos ang relasyon nila ng daddy niya. Ngayon masaya na siya kapiling ng taong totoong mahal niya. At habang nasa dalampasigan, at nilalanghap ang masarap na simoy ng hangin na kayakap si Marcos sa likod niya, habang hawak nito ang 8 buwan na tiyan ni Irish. Malapit nang lumabas ang baby Mia natin. Hindi ko alam kung magiging excited ako dahil magiging tatay na ako, o malulungkot dahil 2 na kayo magmamal dito sa akin. Kaya mag-practice ka ng kumarga at magpatahan ng maligalig na bata, ha? Oo nga po, darling, nagpa-practice na nga. Pero kahit ilang malditang little Irish pa ang ibigay sa atin ng Diyos, kakayanin ko lahat. Basta para sa inyo. Siya nga pala, kausap ko kanina si Timothy, nangangamusta. Hindi daw siya papayag na hindi siya magiging ninong sa binyag. Sabihin mo dapat malaki yung bigay niya every Christmas. Sabay silang napatawa. Ngayon mag-asawa na sila. Kagaya ng dagat, payapa ang kanilang buhay. Bagay na pinagpapasalamat ni Irish sa kanyang inang si Kim. I'm happy that we still ended up together. Ako rin. At sisiguraduhin ko, until the end, tayo. No more goodbyes, darling. You will meet an unexpected person in the most unexpected place and situation.
Hindi mo aakalain na ang taong ito ang maaaring makasama mo hanggang pagtanda. Maraming pagsubok ang darating at susubukan kayong paghiwalayan. Ngunit kung kayo talaga ang para sa isa't isa, ibibigay yun sa inyo ng may kapal. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Rose Exalio, Jonah Angelica, Evelyn Rodrigo, Nana Beth Longno, Luz Feminda Malyare, Edna Espinosa, Mary Turing, Juliet Espinosa, Angelina Bondok, Lelani Tagamulila, Stephanie Arado, Elvie Candotol, Lorna Mariano, Helen Morillo, at Elsa Kimura. Maraming salamat po sa inyong lahat.